pwede bang ilusong sa baha ang mga FI na motor? Kung gusto mong malaman, panoorin mo. Good day sa inyo lahat mga kabiker. At purihin ang Panginoon dahil makakapagbahagi tayo ng simpleng video kahit masama ang panahon. No? Kung mapapansin nyo, umuulan, araw-araw umuulan dito sa amin. Kaya alakasan na lang natin yung boses natin para marinig nyo ng maigi yung ating simpleng video. So ang simpleng video natin mga kabiker, ito ay sa mga FI lamang. So kung mapapansin nyo, para sa FI na motor lamang. Lalong-lalo na yung mga mabababang motor like itong mga Matic, Honda Beat. Yan. Ay minsan hindi natin inaasahan na pag umuulan, nagkakaroon ng mga baha-baha sa mga dinadaanan natin. Importante na kailangan malaman natin to para mayroon tayong idea at hindi tayo magsisi sa bandang huli. No? So yung simpleng video natin, pwede nga bang ilusong sa baha yung mga ganitong FI na motor. David FI tulad nito. So pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay mga kabiker para alam natin yung gagawin natin at kung ano yung dapat nating sa alang-alang. No? Bilang may-ari ng motor or kung hiram mo lang, sabihin na lang natin na sa'yo yung motor. Siyempre, inaalagaan mo yung motor mo. Ayaw mo masira, ayaw mo magka-problema. Kung i-ignore nyo yung mga bagay na ito, so kaya isi-share natin ngayon yung mga bagay na pwede nga bang ilusong sa baha yung mga FI ng motor. Yan. So ang sagot natin dyan mga kabiker, pwede at hindi pwede. Kasi depende yan. Diyan natin kukunin sa depende. No? Kasi yung mga motor na ganito, parang Mio type, mabababa ang floor niyan. Kaya sinabi kong depende, kasi di naman ganito lahat ng FI, no? Yung parang Mio type na mabababa. Meron din yung mga parang rider type, parang din yung mga underbone type, yung mga rider FI, yung mga FI na motor. So matataas yun. Kaya nga depende. Pwede. Kasi yung mga motor na FI na hindi naman ganito kababa at hindi inaabot yung floor niya at hindi inaabot yung sensor niya, kasi yung mga FI na motor, napakaselan yan mga kabiker. Depende yan. Pag ganito kasi mga Mio type style, nga nang sinabi ko, no, pwede siyang ilusong basta hindi umaabot yung tubig above the floor nitong tapakan natin dito. Wag lang siyang aabot na ganito, basta kahit na hanggang dito lang yan. Ano? Pwede nating ilusong sa baha. Kaso minsan sobrang alon ng tubig, no? May mga kasalubong tayo, kumahampas yung tubig, inaabot yung floor. No? So ano yung maabutan doon? Yung takip ng battery, although hindi naman agad siya mapapasukan kasi meron siyang kanal yan sa gilid. Bago pumasok yung tubig, kailangan mapuno mo lahat yan. Paano kung apaw na yon? Babad na siya. Tinamaan na yung connector ng ECU reset natin doon. Kung saan nire-reset yung ECU. No? Yung connector. Kaya nga depende yan sa level ng tubig at depende yan sa klase ng motor. Kasi may mga matataas na motor, may mabababang motor. Kaya mataas to tignan kasi naka-center stand siya. At pag yung tubig inaabot na neto, swerte na lang tayo pag di tayo tinirik. Kasi may mga nagsubok na tumirik. So tulad nga ng sinasabi ko, pwede siya basta't hindi naman ganong malalim. No? Basta't hindi siya inaabot. Isa pang bagay na dapat hindi inaabot ng tubig at masyado ng malalim, yung sensor niya rito sa may throttle body. Ayan, kung mapapansin nyo, sa may throttle body niya, may mga sensor yan. At doon sa part na yun, may wirings niyan. At nakakonect dyan yung ECU natin, no? So yan, very sensitive yan. Pag yan nalubog, magkaka-engine check tayo, no? So, nagkakaroon ng error yung ECU natin. Pag nagkaroon ng error, maaari kang itirik. Pag yan naabot, pati yung sa may bandang part ng connector ng ECU natin, nare-reset, maaring tumirik na yung motor. Yun yung isang bagay na pag inabot na ng tubig, no, maaaring mabasa yung mga connectors,
mga sensor, no? Na alam naman natin pag nabasa o nalubog ang mga wires o connector, nagkakaroon ng short circuit yan. Masailan pa naman yung FI. Kasi nga computer box siya. Pero katulad nga ng sinabi ko, pwede siya, depende na lang. No? Depende kung kakayanin yung level ng tubig. No? So hindi lang naman yung sensor o connectors o hindi lang naman yung sensor or connectors or even yung battery. So hindi lang naman maapektuhan yung sensors o connector, even yung battery. Pag mga bagay pa na maaaring maapektuhan, natitirik yung motor natin, air filter natin at saka tambutso. Pag nabasa na yung air filter, tambutso pag napasokan ng tubig, magkakaroon ng problema at ititirik tayo. No? So tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, pwede siya pero depende. So punta naman tayo sa hindi pwede. Hindi pwede kasi alam nyo na, pag nabasa o nagkaroon ng problema yung ECU natin, hal yan mga kabiker. No? Pag nagkaroon ng problema o nag-short na siya, i-replace na siya, libo yan mga kabiker. No? Mabigat din. So yun yung halaga nyo. O mabigat sa bulsa, kaya nga hindi pwede kasi ang mga motor talaga hindi naman talaga dinesign sa pang dagat, hindi naman siya submarine na pwede siyang ilusong sa tubig, no? Kasi nga computer box siya. Kung naalala nyo yung Ondoy na bagyo, ayan, yung mga Ondoy cars na pinagbebenta ng mura, yan yung mga nabaha, nalubog sa baha na nagkaroon ng problema. Kaya tinawag na Ondoy cars yung mga yon dahil yan sa bagyo at binaha, kaya nagkasira-sira yung mga nabahang kotse. Even yung hindi siya fuel injection, pag nababad sa tubig, magkukulay kapit yung kanilang langis kasi napasukan na ng tubig. Bakit hindi pwede? Hindi siya nakadesign sa tubig. No? Although silyado yung mga connectors niya, makikita nyo naman pag sininip nyo yung mga connector, silyado yan. Pero yung pagkasil niya, umaangat yan Yung mga kasing takip yan sa mga connector na transparent, na plastic, iangat pa yun Yung pag nalubog na yun, nagkakaroon ng short circuit. Kaya nga yung sinasabi ko, hindi pwede. Kasi anong magiging problema natin? Mapapagastos tayo, magkakaroon ng problema, chronic parts ng mga motor natin, lalong-lalo na sa FI. Kasi napakaselan talaga ng mga fuel-injected na motor. Katulad nga yung unang part natin na kailangan mo nang tingnan nyo yung level ng tubig kung hindi ba aabutin. No? At tayo magyaban o pilitin natin na ilusong sa tubig na hindi naman kakayanin. No? Nakita nyo naman yung pinakita kong konting video. No? So, kasi yun pinilit niya, okay pa, dahil mababa pa yung tubig. Pero nung lumalim na yung tubig, yun dinirit na siya. Pero kung ikaw na nanonood ngayon, meron kang FI ng motor, isusugal mo ba yung motor mo para malampasan mo lang yung tubig at maging sikat ka? So sa video nito mga kabiker, pinapaalalahanan ko kayo na pwede naman tayong mag-isip ng wise, no? Lalong-lalo na pag motor natin ginagamit natin sa trabaho at yan lang yung gamit natin. Tapos dahil lang yan sa baha, sinugal natin yung motor natin. Hindi tumirik, hindi nagka-problema, gastos, diba? Paano kung hiniram lang natin? No? Maselan na kasi yung mga FI na motor, mga computer box, lalong-lalo na sa mga pang-racing. Even yung shock ng pang-racing, meron ng sensor yan. Nakabase na rin sa ECU yan. No? Yung mga modern na shock na yun, yung mga modern na nagamit na nakakonekta na siya sa ECU, may mga sensor na siya. Kaya nasa sa inyo yan mga kabiker, kung lulusong nyo sa baha, o mas magandang gawin na lang natin, mag-arkila tayo ng sasakyan, nagtra-transport para lang may itawid kayo, no? Pwede yun. Isang bagay yun na masisip pa yung motor nyo. Pero katulad nga ng sinabi ko, yung level ng tubig kung kakayanin naman, try nyo, no? So maraming mga nakakapanood ngayon, siguro makaka-experience na rin, na meron naman at meron naman nakakalampas. Kasi nga, swerte nyo na lang yan. Pero negatively, pag mataas na yung baha, huwag nyo nang itry mga kabiker. Pagsisisiyan nyo talaga. Pero ang mahalaga mga kabiker, bago kayo lumusong sa baha, itong tips ko, mag-pray kayo. Yung tiwala nyo sa Panginoon, ibibigay niya yung katagumpayan. Pero kung hindi kalooban ng Panginoon, huwag nyo nang pilitin. Pag-pray nyo, kung kalooban, makakatawid kayo. Pero kung hindi kalooban, merong lesson learned sa akin. So, ganun lang kasimple yung video natin mga kabiker. I hope na meron kayong natutunan. Kasi tag-ulan na ngayon, may mga parts sa mga dinadaan natin na baha.
Kaya ito yung napili nating video para mapalalahanan tayo. So shoutout na tayo. So yun mga kabiker, bigla kong bumuhos yung ulan. Kanina malakas. Kaya ito medyo umuulan pa. So shoutout na tayo mga kabiker. Lalakasan ko na lang. Pakinggan nyo na lang yung mga pangalan nyo. No? Shoutout kay Janine Eclavia. Yan, yung unang shoutout natin. Shoutout din kay Cyril Quiros. Shoutout kay Neltronics TV. Shoutout kay Raymond Zamora. Shoutout kay Gerald Brillantes. Shoutout din kay JL Trinidad. Shoutout din kay Mac Ash Baguio. And then yung panguli, shoutout kay Bonifacio Taisa ng Pangasinan. So yun lang yung mga shoutout natin mga kabiker. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then click nyo na rin yung notification bell para update kayo sa mga bagong video natin. So muli mga kabiker, thank you for watching. God bless.